Pagkatapos silang kumain, panay pindot na naman siya sa kamera. Agad na nagpatid ng babae sa bahay nila na himalang tahimik na masyado. Thank you. Parang nahihiya pa ito na makababa na ng kotse ni Adrian. Mabuti na lang at wala na sa labas ang pamilya nito. Pinaandar na ulit ni Adrian ang sasakyan. Nagulat pa siya nang bigla silang huminto. Lumipat ka na rito sa harap, Claire. Utos pa nito. Dito na lang ako. Tanggi niya. Total pauwi na rin naman sila. Lipat ka na. Parang wala siyang karapatang tumanggi sa tono ng boses ng binata. At tubiling bumaba nga siya para lumipat sa harap. Saan mo gustong pumunta? Tumingin pa ito sa kanya bago pa andarin ng kotse. Ha? Hindi pa ba tayo uuwi? Nagtatakang tanong niya. Punta tayo sa bahay ko. Agad pinaandaran nito ang sasakyan pagkasabi noon. Bahay mo? Naguguluhang tanong niya. Di nito umimik habang nagmamaneho. Hindi siya pamilyar sa daan na tinatahak nila. Seryoso nga pa talaga ito nang sabihing pupunta sila sa bahay nito. Nabanggit nga ni Giancarlo dati na dahil sa kalusugan ng lola nila ay napag-usapan din ni Adrian na sa bahay ng lola nito muli manirahan. Katulad ng mansyon ng lola nito ay dumaan muna sila sa isang post na may guard. Lumapit ang guard sa kanila at nang makita si Adrian, agad tinanggal ang harang. Akala niya subdivision na may maraming bahay ang makikita pagkapasok nila, pero walang bahay siya nakitang nadaanan nila, kundi 100 lamang na papunta naman sa isang malaking bahay na nakitang nakatayo sa dulo. Bago ang bahay, may nakita pa siyang malaking fountain sa harap nun. Yun ba ang bahay ni Adrian? Para mga bahay nga ng mga hari at reyna, ang bahay ng mga deluka. Never pa niyang nakitang na-feature ang bahay nito at Giancarlo sa magazine. Tayong mansyon lamang ng lola ng mga ito ang palagi niya nakikita kapag ini-interview ang mga deluka. May malaking gate din sa harap ng bahay. Hindi na bumaba si Adrian, pero may pinindot ito na parang remote at kusa nang bumukas ang gate. Wow, astig! Mas lalo pa niyang inilabas ang mukha sa bintana. Maliwanag ang labas ng bahay ng bintana. Napupuno iyon ng palamuting ilaw. Katulad ng salon nito na may munting hardin din sa harap ng bahay. Inihinto nito ang kotse doon. Ngumiti itong bumaling sa kanya. Here we are. Bakit pa siya dinala doon ng binata? Kasali ba iyon sa magazine? Kukuhanan din ba kita ng picture dito pati na ang bahay? Mabilis na abutin niya sana sa likod ng camera. No, gusto ko lang dumaan tayo dito since malapit lang din naman ito sa pinuntahan natin kanina. Sagot nito at binuksan na ang pinto ng kotse ko para bumaba. Walang imik na bumaba na rin siya. Manghang-mangha pa rin siya sa bahay ng binata. Sariling kita ba nito sa banda ang ipinagawa nun? Or pera ng lola ng mga ito? Tara, pasok tayo sa loob. Sumabay na nga siya rito nang papasok na sila sa loob ng bahay. Excited din kasi siyang makitang loob nun. Ito na ang kusang nagbukas ng pinto dahil parang wala namang ibang tao doon. May caretaker ako dito pero stay out muna. Kina lola na ako umuwi. Sabi nito at parang nabasang nasa isip niya. Malaki man ang bahay ng binata pero kaiba ang dating nun kumpara sa bahay ni Mrs. De Luca. Ang kay Mrs. De Luca kasi para isang malaking venue para sa iba't ibang klase ng party. Ang sa binata bagamat malaki halatang bahay na inihanda nito para maging tahanan na maging pamilya nito kung sakasakali. Ganoon ang aurang binibigyan ng disenyo ng bahay ni Adrian. Nagtungo sila sa malaking sala. Tumunog bigla ang phone ng binata. Excuse me, feel free to explore my place. Sasagutin ko lamang itong tawag. Paalam pa nito bago sinagot ang tawag at tumalis sa harap niya. Tumango lang siya at nilibot nga ang mata sa kabuuan ng bahay. Naglakad-lakad pa siya sa dulo ng mapatigal sa harap ng isang malaking painting na nakadisplay. Si Adrian ang nasa painting na iyon na abot tenga ang ngiti habang nakayakap ang dalawang braso ni Hannah sa leeg ng binata. Bata pa ang mga ito sa painting. Para mga teenager pa lang sila nang iguhit iyon. Hindi niya maintindihan kung bakit parang may kumirot sa puso niya na makita ang picture. Ang saya kasi ng mukha ni Adrian habang nakangiting nakatitig sa mukha ni Hannah. Oh, bakit may pakirot-kirot ang puso kapag nalalaman? Dati ba nang alam na inlababo pa rin si Adrian sa eksitong si Hannah? Hoy Clara, gumising ka. Hindi porket nakita ninyo na ang katawan ng isa't isa may karapatan ka na magkaganyan. Mabilis umalis siya sa harap ng larawan. Hindi na wala siyang karapatan na pansinin at pinagsasabi ang utak niya. May nakita siyang sliding glass door sa gilid at nakikita niya ang malaking pool sa labas. Binuksan niya iyon at lumapit sa napakalaking pool. Tinignan niya ang refleksyon sa tubig. Maliwanag din kasi doon sa part na may ilaw sa gilid.
Halatang may nag-aalaga pa nga rin ang buhay ng binata dahil ang inisilis ng tubig sa pool at parang ang sarap. Bigla, natanggal ang salamin na suot ni Clara sa pagkakayoko niya sa tubig. Mga habulin pa sana iyon ng mga kamay niya bago pa man ito sumayad sa tubig pero imbes na maagapan ng pagkakahulog ng salamin, sumabay na pati ang katawan niya na bumagsak sa pool. Kumawag-kawag ang mga kamay at paa niya nang nasa ilalim na siya ng tubig. Napapasinga pa siya na may ahon ng mukha. Ang tanga! Pinupunasan niya muna ang tubig sa mukha gamit ang mga kamay at saka sinilip ang ilalim. Nakita niyang nasa pinakailalim niya ang salamin niya. Sumisid ulit siya para kunin yon. Nang mahawakan ng salamin, umakyat na uli siya. Claire! Automatikong nagtago siya sa pool nang marinig ang boses ni Adrian. Hindi rin niya alam kung bakit. Claire! Mas malapit ng boses ng binata. Sinuot niya ulit ang salamin. Dahan-dahang tinaas ang isang kamay para mapansin ng lalaki. Adrian! Mahina lang pagkakasambit niya sa pangalan nito dahil naiya siyang malaman nitong nahulog siya sa pool dahil sa katangahan niya. Anong ginagawa mo dyan? Nagtatakang tanong ni Adrian na makita siya. Nahulog kasi ako eh. Alanganing sagot niya. Napatitig sa mukha niya si Adrian na parang di makapaniwala. Maya-maya lang bigla itong umiti ng malaki hanggang sa naging tawa yon. Inirapan niya lamang ito. Imbes na tulungan siyang umahon sa tubig pinagtawanan pa siya ng mokong. Really, Claire? Nakatawang tanong pa rin ito pero iniabot na nito ang kamay sa kanya. Di na siya nagpakipot pat nagpatulong din naman sa binata para makaalis sa tubig. Piniga-piga pa niya ang damit na suot para maalis ang ibang tubig. Nagulat pa siya nung hawakan ni Adrian ang isang kamay niya at iginin niya siya papasok ulit ng bahay. Walang imek na sumunod na lamang din siya sa lalaki. Umakyat sila sa itaas habang di pa rin ito binibitawan ng kamay niya. Huminto sila sa isang kwarto na sa tingin niya ay kwarto nito. May mga damit ako dito, yan ang munang suotin mo. Pumasok na sila na mabuksan nito ang kwarto at saka lang siya binitawan ni Adrian. Binuksan nitong isang malaking cabinet. Nakita niyang punong-puno nga ng mga damit. Nanatiling nakatayo lang siya na parang basang sisiw habang namimili ito ng damit. Humarap to sa kanya na may dalang isang puting polo na mahabang manggas at saka isang boxer shorts. Itong polo na lang suotin mo kasi mas mahaba ito kaysa sa mga shirts ko. Tsaka wala magkakasyang pants or shorts ko sa'yo. But I think itong boxers ko po pwede. Never ko pa itong nagamit pero kung gusto mo yung naisuot ko na dati. Bigla niyang hinablot ang damit sa kamay nito. Bakit naman daw niya gugustuhin na suotin yung ginagamit nito? Tumawa to habang nakatingin sa kanya. There's the bathroom. Tinuro pa ng ulo nito ang isang pinto sa loob ng kwarto. Mabilis na pumunta nga siya roon para makapagbihis na. Tinanggal niya lahat ng mga basang damit. Kinuha ang isang nakatuping towel na nakikita roon. Pinunasan niya ang buong katawan. Inalis na rin niya ang tali sa buhok para mapunasan iyon. Pagkatapos ay tinignan ng polo ni Adrian. Sinuot na iyon pati na ang boxers nito. Pagtingin niya sa salamin, pinamulahan siya ng mukha. Manipis kasi ang tela ng polo. Bumabakat ang harap niya. Kahit naka-boxer siya, parang nagmumukhang wala rin na ibang suot sa baba. Hanggang tuhod niya ang haba ng polo. Paano siya uuwi sa bahay ng lola nito nang ganoon ang ayos? Claire, are you done? Sinuklay niya ng kamay ang basang kulot na buhok. Tinupi niyang basang mga damit. Nilagay sa isang plastic na nakita niya sa loob ng banyo. Kasali na rin ang sapatos at medyas niya. At tubiling lumabas na siya bit-bit ang plastic nang kumatok muli si Adrian. Mataman itong pinagbasta ng kabuuan niya nang makalabas na siya ng banyo na mas lalong kinapula ng mga pisngi niya. Sa kotse mo na lang ako maghihintay pagdating sa bahay ninyo. Pwedeng magpasuyo na lang ako ng pwedeng maibalabal para hindi sila magtaka kung bakit ganito ang ayos ko. Palay ang yoko ni Clara habang nagsasalita. Mas naiilang siya dahil seryosong mukha ni Adrian na nakatingin sa kanya. Pwede rin namang mamaya na tayo uuwi kapag tulog na ang lahat. Napatingin siya sa mukha ng binata dahil nag-iba ang tono ng boses nito. Napasinga pa siya na mapansing gadangkal na lang pala ang layo nito sa kanya. Ano namang gagawin natin habang naghihintay ng oras? Nagkanda buhol-buhol na ang pagsasalita niya dahil patuloy ang paglapit ni Adrian sa kanya habang atras naman siya ng atras. Natigil lang siya sa pag-atras ng dumikit na ang likod niya sa dingding. We have an unfinished business, remember? You are not drunk. Maayos ka naman makapag-isip ngayon, so I won't feel guilty if susubukan kong akitin ka. Iniangat na nitong isang kamay, idinikit sa dingding sa gilid ng ulo niya habang sinasabi iyon. Naparunok siya. Tama ba ang narinig niya? We can pick up where we left off.
Paanas na sabi ni Adrian na malapit na ang mukha sa kanya. Mahabag ng Diyos. Itutulak na ba ito palayo o yayakapin na mahigpit? Hindi ko na kayang kontrolin si Manoy ngayon, Claire. Paos na ang boses nito. Anong Manoy ba ang pinagsasabi nito? Sino ba si Manoy? Nagawa pang itanong ng tuliruan niyang isip. Tumawa ito ng bahagya at saka kinuha isang kamay niya. This! Ginagalit mo lamang siya lalo. Napamulagat pa siya nang ipahawak ito sa kanya ang kasangga niya. Parang napapaso, agad nilayo niya ang kamay sa bagay na iyon na kinatawa lang ulit ng binata. Adrian? Mahinang bulong lang ang naging sagot nito dahil busy ito kakaamoy sa balikat niya. Natatakot ako kay Manoy mo. Bigla niyang nasabi ang nasa isip. Damang-dama niya kasi ito. Tumawa ulit ito habang tinititigan siya sa mga mata. Promise, I'll be very gentle. Seryoso na mukha nito nang sabihin iyon. OMG, parang bibigay ng katawan niya. Lalo't kung titigan siya ni Adrian ay para bang isa siyang magandang babae na sinasamba nito. Di na siya nakakilos nang tuluyan ng lumapat ang mga labi nito sa kanya. Nabitawan niya tuloy ang plastic na may lamang damit na hawak ng isang kamay niya. Pumikit si Lara at napahawak na rin sa bewang nito. Iniliyo nito ulit mukha sa kanya dahil natatamaan ng mukha nito ng salamin sa mata niya. You should get rid of this. Tinanggal nito ang salamin nang sabihin iyon, tsaka basta na lang iyon inihulog sa sahig. Mabuti na lang nakakarpet ang sahig ng kwarto nito kaya't hindi nabasag ang salamin niya. Bumaba na ulit ang mukha nito sa kanya. Kusa na siyang yumakap sa balikat ni Adrian para salubungin ang hagkan nito. Lalong humihigpit ang yakap niya sa balikat ng binata dahil para nagsitayuan ang lahat ng balahibo sa katawan niya. Napaigtad siya nang nasa tanian niya ang malapad na binata. Nailagay na pala nito ang mga kamay sa loob ng suot na polo nang hindi niya namamalayan. Ang init ng mga kamay nito na parang minamasahe ang tiyan niya na umaakit pa. Parang hihimatay na siya sa sobrang ligaya na ginagawa sa kanya ni Adrian. Naririnig din niya ang marahas na mahinang sigaw ng binata. Bigla, kinarga siya nito at dinala sa kama. Binaba muna siya ni Adrian sa kama at saka tumayo sa harap niya na di inaalis ang tingin sa mukha niya. Namumula ang mukha niya sa hiya lalo't nakaboyang-yang sa mga mata ni Adrian ang basang katawan. Alam niya kay Adrian ang dahilan ng pangintab ng mga iyon. Kitang-kita niyang kasabikan sa mga mata nito habang tinatanggal ang suot na shirt. Sunod, tinanggal naman ito ang shorts at tiniwan lang ang suot na pang-ibaba. Naparunok si Clara habang nakatitig sa itinatago nito. OMG! Paano niya kakayanin yon? Umakit na ang binata sa kama at lumapit na sa kanya. Maya-maya pa'y biglang dumampi ang hagkan nito sa itinatago niya habang suot pa rin niyang boxers nito. Napaangat bigla ang katawan ni Clara at napatulak dito. Wag! Nakakahiya! Tanggi niya. Ngumiti lang si Adrian sa kanya. Maya-maya, sinimulan na ni Adrian ang pagkuha sa kanya. Nung una napapasigaw siya sa sakit dahil hindi niya alam kung masisiyahan ba siya o hindi. Pero hindi nagtagal, nag-relax na rin siya konti. Nang unti-unti, nawawala ang kirot. Bumalik ka nakakabalo na sensasyon sa bawat ginagawa ni Adrian sa kanya. Kusa na ring sumalubong ang kanyang katawan sa paggalaw nito. Sabay na silang napapasigaw ng mahina ni Adrian nang pabilis ang paggalaw nito. Hindi nagtagal, sabay na nga nilang naabot ang rurok ng kaligayahan. Nang mailabas itong lahat ay padapang humiga na ito sa tabi niya. Hinihingal din si Clara na parang pagod na pagod. Hindi siya makakilos habang hinihintay na bumalik sa normal ang tibok ng puso niya. Napatitig siya sa kisame. Hindi na siya birhen. Umalingaw-ngaw ang utak niya ang katotohanan ng iyon. Bakit kay Adrian niya isinuko ang kanyang sarili? Paano na sa Giancarlo? Anong iniisip mo? Bulong ng binata? Sa tenga niya habang yakap siya. Matagal bago siya nakasagot. Ano na ang mangyayari sa atin? Ano na ba kita after nito? Ano na ba kita after nito? Girlfriend mo na ba ako? Anong gusto mong tawagan natin? Sasabihin ba natin sa kanila? Sunod-sunod ang naging tanong niya. Pikit lang ang naging sagot nito. Napatingin siya sa binata. Nakapikit ito at parang tulog. Pinagmasdan niya ang malanghel nitong mukha, tsaka napapangiti. Tumagilid si Clara para magpaharap dito, tsaka dinampian ang hagkan ng mga labi nito. Ngumiti ito at saka siya kinabig palapit. Ngayon niya lang inaamin sa sarili na ito na ang sinisigaw ng puso niya. Hindi man niya alam kung paano nangyari yun pero masaya siya at kay Adrian niya isinuko ang lahat. Pumikit na rin siya na nakangiti at di nagtagal, nakatulog na rin. Sa kabilang banda,
Napapasigaw siya ng mahina ng parang may kumakagat-kagat sa mga labi niya. Napapangiti siya ng di dumidilat. Ayaw niya kasing maputol magandang panaginip na iyon. Claire? Nakikiliti siya sa mainit na hininga na sumasayad sa tenga niya. As much as I want to stay here forever pero kailangan na natin umuwi. Humagkan-hagkan na sa talukap ng mga mata niya ang mga labi ni Adrian. Napakurap-kurap pa siya ng dahan-dahan niyang idilat ang mga mata. Nakangiting mukha ng binatang nakatunghay sa kanya habang hinahawakan ng pisngi niya. We need to go home now. Parang nananaginip pa siya nang umiti rin dito. Dinampian siya nito na hagkan sa labi, saka siya tinulungan makabangon. Iniiwas niya ang mga mata sa binata nang tumayo ito na wala pa rin kahit anong saplot sa katawan. Pinulot nito ang mga damit at isa-isang isinuot. Ibinigay nito sa kanya ang mga damit na pinasuot nito kanina sa kanya. Nahihiyang kinuha niya iyon habang mahigpit ang kapit sa kumot na ibinalabal sa katawan. Tumalikod pa siya rito habang nagbibihis dahil alam niyang di nito inaalis ang tingin sa kanya. Pagkabihis niya, inabutan siya nito ng bathrobe. Here! Walang imik na kinuha niya iyon at ipinatong sa suot. Kasama nitong inabot ang salamin sa mata niya kaya't agad na sinuot niya iyon. Pinurot niya ang plastic na may lamang basang damit niya. Bigla, nabaling ang tingin niya sa gusot-gusot na bedsheet nito. Lumapit siya roon para ayusin sana iyon bago sila umalis. Nakita niya ang bahid ng dugo doon kaya natigilan siya. Hayaan mo na yan dyan, Claire. Darating mamaya maglilinis ng kwarto ko. Niyakap ito ang mga braso sa katawan niya habang nakatalikod siya rito. Napapikit sa uli ng hagkan ng binata ang balikat niya. OMG! Gustong gusto niya nang itanong kung boyfriend na niya ito pero parang ayaw nang lumabas ang tanong na yon sa bibig niya. Let's get out of this room before I change my mind. Bumulong pa to sa tenga niya na kiparandig ng mga balahibo niya. Dahan-dahan siyang humarap sa binata. Agad sinalubong nito ang mga mata niya. Adrian, ano? Maglalakas na sana siyang itanong ang estado ng relasyon nila nang putulin to ang sasabihin niya sana. Don't worry, this will be our secret. Giancarlo will never know about this. Seryosong sabi nito. Giancarlo? Bakit naman nasali si Giancarlo? Secret nila, like secret na sila na? Ang daming tanong sa utak niya, pero wala ni isang lumabas sa bibig niya. Bago pa siya makapagtanong, hinila na siya ni Adrian palabas ng kwarto. Nalilito man, di pa rin naaalis sa puso niya ang kasiyahang nararamdaman dahil sa namagitan sa kanila ni Adrian. Hawak na ulit nito ang isang kamay niya nang simulan na nitong paandarin ang kotse paalis ng bahay nito. Nang tingnan niyang oras, mag-aalas 2 pa lang ng madaling araw. Wala man silang imikan habang bumabiyahe, panatag naman ang puso niya. Lalo't din ito binitawan ng isang kamay niya. Para siguro siyang ek-ek na naka-bathrobe habang sakay ng kotse nito. Nang nasa harap na sila ng bahay, nagmamadaling bumaba ito at pinagbuksan siya ng pinto. Agad hinila siya sa isang kamay na nakangiti. Tumakbo na tayo bago pa may makakita sa atin. Natatawa pang suhestyon ni Adrian saka mabilis na iginiya siya papasok ng bahay. Napasunod din siya sa pagtakbo nito habang hila-hila siya sa kamay. Inaalalayan naman siya ng binata nang paakyat na sila ng hagdanan. Kumakabog din naman ang puso niya dahil baka nga may makakita sa kanila. Hingal na hingal pa siya nang sa wakas, nasa harap na sila ng kwarto niya. Bubuksan sana niya ang pinto ng kwarto nang hilahin siya ni Adrian papunta sa pinto ng kwarto nito. Mabilis na nabuksan nito iyon, saka siya hinila sa loob. Agad dinigit ito ang katawan niya sa pinto nang maisara iyon. Nagtatalong ang mga matang napatingin siya sa mukha ni Adrian. I just can't get enough of you. Yun lang ang sabi nito at saka agad nang inalas ni Adrian ang salamin sa mata niya at isinuksok sa bulsa ng suot na bathrobe. Di pa man siya nakakahinga ng maayos. Sa ginawa nilang pagtakbo ay eto na ulit ang bibig ni Adrian. Hindi na nagpapasweet ang hagkan na ibinibigay nito. Tinatanggal nito ang buhol ng tali ng suot niya. Iniawang na niya ang bibig para umumot ng hangin galing dito dahil baka hihimatay na siya sa hirap sa paghinga. Kung saan-saan na naman napupunta ang mga kamay ni Adrian. Di niya na napansin na natanggal na ulit nito ang mga suot sa katawan niya. Pareho ang kagustuhan sa mga mata nila. Napapaigtad siya habang nakapikit ng mariin. Naitakip niya isang kamay sa bibig niya dahil baka hindi niya mapigilang mapasigaw ng malakas dahil baka may makarinig sa kanila. Hindi niya alam kung saan ibabaling ang mukha niya dahil sa kasiyahang nararamdaman. Pabilis na ng pabilis ang bawat ginagawa ni Adrian sa kanya. Hindi nagtagal sabay na naman nilang naabot ang sukdulan. Habol nilang parehong paghinga. Padapang humiga si Adrian sa tabi niya at hinagkan siya sa pisngi. Nakatulog na ulit ang binata habang dilat na dilat pa rin ang mga mata niya. Tinitigan niya uli ang gwapong mukha ni Adrian habang nakapikit ito.
Maya-maya maingat niyang inalis sa mga braso nito na nakayakap sa kanya. Pinulot niya ang mga damit at isinuot ang mga iyon, pati na ang salamin niya sa mata. Sumilip muna siya sa labas bago nagmamadaling umalis sa kwarto nito at pumasok ng kwarto niya. Dumiretso siya ng banyo at taligo. Napatingin siya sa katawan habang nagsasabon. May mga mapupulang marka siyang nakikita kung saan-saan. Mabuti na nga lang at wala sa leeg, kundi mahirapan siyang takpan iyon. Habang naliligo ay hindi niya maiwasan na uminit ang pakiramdam. Nagiging bastos na yata siya. Mabilisang tinapos na niyang pagligo at nagbihis na kaagad. Hindi niya alam kung anong oras na siyang nakatulog. Pero alam niya hindi siya agad nakaidlip, lalo pat ayaw na yatang umalis sa utak niya ang nangyari sa kanila ni Adrian. Nakangiting niyakap niya ang unan habang mukha nitong nakikita niya. I love you, Adrian. Kilig na kilig siya nang sa wakas. Tinanggap na iyon ng utak niya dahil wala na siyang narinig na pagpaprotesta pa galing dito. Sa kabilang banda, kahit mag-umaga na siya nakatulog, ay maaga pa rin siyang nagising. Otomatikong bumalik sa utak niya ang maliit na eksena niya ni Adrian na parang may kakaiba siyang nararamdaman na ang kasangga niya ang magising. Uminit na naman ang pisngi niya habang napapangiti. Inat-inat pa siyang bumangon nang hindi nawawala ang ngiti sa kanyang labi. Nakita niya ulit ang mga markang iniwan ni Adrian sa katawan niya nang maligo siya. Kahit basa ang buong katawan niya ng tubig, bumabalik ang mainit na ginawa na pinadama ni Adrian sa kanya kagabi. Nahihirapan siyang mamili ng isusuot sa araw na iyon. Napili niyang suotin ang isa sa mga binili ni Adrian para sa kanya sa mall. Peach ang kulay ng straight cut na damit na hanggang tuhod lamang niya. Walang manggas iyon kaya't dinoblehan niya ng puting blazer. Nasisiyahan naman siya sa nakikita niyang refleksyon sa salamin. Hindi na siya nagsuot ng stockings kaya na nakagaulayan niya. Sasanayan niya ang sarili sa mga ganong ayos. Siyempre, kailangan presentable. Para lagi kay Adrian. Gusto niya maging proud ito sa kanya bilang girlfriend nito. Girlfriend? Aba, Clara. Wala pang kinukuha pa si Adrian tungkol sa estado ninyong dalawa. Wag assuming girl. Warning ng utak niya. Hindi niya na pinansin pa ang nasa isip at nakangiti na lamang na nakatitig pa rin sa salamin. Naglagay siya ng lipstick tsaka manipis na foundation sa mukha. Nilagyan din niya ng lipstick ang mga pisngi at kinalat iyon para mamula-mula ang parting iyon. In fairness naman sa kanya, di na siya baluga katulad ng dati dahil mula na mag-college siya iniiwasan niyang masunog ng araw ang balat. Nire-ready niya na kasi ang sarili noon para kay Giancarlo. Napatawa siya na mahina na maalala ang kahibangan niya kay Giancarlo dati. Oo, alam niya hindi ganun kalalim ang nararamdaman niya para sa kakambal ni Adrian. Matinding infatuation nga lang iyon. Pinagpapasalamat pa rin niya ang obsession niya kay Giancarlo dahil yun dahilan kung bakit ginawa niya ang lahat para mapalapit sa mga diluka. Sa ginawa niyang yun, napapalapit na rin siya kay Adrian nang hindi niya namamalayan. Anong magiging estado ngayon ni Clara? Ngayong naisuko niya ng sarili para kay Adrian? Tayong isang gabi lang ba ang nangyari sa kanila? O masasabi niyang isang pagmamahalan ang namagitan sa kanila? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.